praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan ba kayo'y nagtataka, nagtatanong, bakit ang ibang tao ay mas pinagpala? Bakit ang iba mas mayaman? Bakit ang iba mas malusog? Bakit ang iba mas masaya? Dahil ba mas mahal sila ng Diyos? Hindi. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Tayong lahat ay nakakatanggap ng kabutihan galing sa may kapal. Pero merong mga tao mas bukas sa grasya ng Panginoon. Sila ang mga mas pinagpapala. Sila ang mas nagiging masaya, malusog, at pinupuno pa ng kanyang grasya. Yan naman hingin natin sa banal na misang ito. Pagbubukas ng ating isip, puso at kalooban sa Kanya. Para maidala niya tayo sa tinatadhana niya para sa atin, sa pinapangarap niya para sa atin. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayong sarado sa Diyos. Dahil sa ating mga galit, dahil sa ating pagkamakasarili, dahil sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ito, tayo magpakumbaba, hingin natin ang kanyang awa para makita tayo, minsan pa, maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang bunhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari ng kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito naman nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari,
Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ihibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit, hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko rin patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama, kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit, hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay hindi maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako ay tulad lamang ng isang patay na aso o kasiliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakalam tungkol sa usaping ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusukyan mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito ay pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng inyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kami kawan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mga bagkas o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako'y maligtas. Pagkat aking nasumpungan ng lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan diringgin ng aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Sa tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di pagkakahit. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Hiyayag mo sa itaas, O Diyos, ang kapantugat. Dito na naman sa daigdig ay iyong karangalan. Pag-ibig mo walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya. Suging mangaral at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinaguriang niyang Pedro, si Santiago at si Juan na ang mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupuso. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na maging hari o reyna, tatanggapin niyo po ba? Yes or no? Wala pong plastikan, ha? Yung totoo, of course. Siyempre, oo naman. Bakit hindi? Di po ba? Secretly, we want a better life. Deep down, we want power. We want royalty. Pero, napakahirap po na maging hari at reyna. Alam niyo po ba, mas mataas pa ang tsansa mo na manalo sa loto kaysa sa maging hari at reyna? Bakit? Kasi po, pagdating sa loto, basta't tumaya ka lang ng tumaya, tumataas ang tsansa mo na manalo. Hindi po ba? Pero ang pagiging hari at reyna, dapat ipanganak ka sa tamang pamilya. Minsan nga, kahit na sinilang ka na sa royal family, wala ka pa ring chance na maging hari at reyna. Di po ba? Kung hindi ikaw ang pinakapanganay na anak, hindi ka mahihirang na hari o reyna. Kaya nga, nakakapagtaka po, no, yung pagkahari ni David. Isipin niyo po ito. Hindi naman pinanganak sa royal family si David, pero siya'y naging hari ng bayan ng Israel. Ang tanong, paano siya naging hari? Ano ang ginawa niya para siya ay basbasan ng ganitong kapangyarihan ng Diyos? Ang sagot, ito po, pumatay siya. Basahin niyo man po sa Biblia. Ano ang mga napatay ni David? Una, pumatay daw po siya ng leon. Pangalawa, nakapas lang po siya ng oso, a bear. Pangatlo, natalo po niya at napatay niya yung higanting kalaban niya, si Goliath. At pang-apat, muntikan pa niyang napatay si Haring Saul. Kasi naman po, itong haring ito, naiinggit sa kanya, nagseselos sa kanya, at binalak niyang patayin si David. Pero ito po ang maganda sa kwento ni David. Imbes na patayin ni David si Haring Saul, may iba siyang pinatay sa loob niya. May ibang namatay doon sa kuweba. Ano po? Pinatay ni David yung galit niya kay Saul. Pinatay ni David yung kataasan ng loob niya. Pinatay ni David yung hindi niya pagpapatawad. Yes, David killed a lot of enemies during his life. But the real reason why God blessed David, why God made David king, is because he killed his anger. He killed his pride. He killed his unforgiveness. At ito po ang napakagandang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon. Ang pinakamalaking higante na kailangan mong patayin sa iyong buhay ay ang iyong hindi
pagpapatawad. Remember that, my dear friends. The greatest enemy, the greatest giant that you need to kill in order for you to become kingly, to be more blessed in your life, is your pride and unforgiveness. Amen? Minsan, merong mga tao, gusto nila ng magandang bahay, magarang sasakyan, masarap na buhay. Pero kapatid, hindi mapapasayo ang lahat ng yan kung hindi mo papatayin ang iyong kataasan ng loob, ang iyong pride, ang iyong galit. Amen? If you kill the giant of your unforgiveness, God will bless you more. God will elevate you. God will bring you to places that you have not imagined. Hindi ko po makalimutan yung isang babae, pumunta po dito sa parokya, kinausap po ako. Umiiyak po siya dahil sabi niya sa akin, nag-open up siya. Lubog na lubog po siya sa utang. At sinisisi po niya yung kanyang tiyahin kung bakit naghirap siya. Ang kwento po kasi niya, nagtrabaho po siya sa kanyang tiyahin. At nangako daw po ito, nabibigyan siya ng komisyon. Sinipagan niya, binigay niya lahat ng the best niya, pero bandang huli, wala pong dumating na komisyon. Kakaunting pera lang. Nagtampo po itong babae. Nagtanim siya ng sakit ng loob sa kanyang tiyahin. At umalis po siya na hindi man sila nag-usap. Sabi ko po dito sa babae, bakit hindi mo subukan balikan ang iyong tiyahin? Mag-usap kayo ng mabuti. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Baka ito ang paraan ng Diyos para magkaayos kayo. Pagkatapos ko pong pinagdasal, ito pong babae, umalis siya. At sinundan po niya yung payo ko. Ilang po linggo ang dumaan, nakita ko po ulit sa misa, ito pong babae. Nagsisimba siya, iba ng itsura niya, nakangiti na siya. Pagkatapos po ng misa, nilapitan niya ako, tuwang-tuwa. Ang sabi niya, Father, good news. Dahil po sa pakikipag-usap ko sa aking tiyahin, naplansya po namin yung gusot ng aming relasyon. Binigay po niya yung pangako niyang komisyon. At dahil po dun sa aming pag-uusap, hindi lang po nasagot yung aking problema, hindi lang po nabayaran yung aking mga utang, gumaan pa po ang aking pakiramdam. Salamat po at pinagpayuhan niyo ako. Tingnan niyo na po, mga kapatid, dahil pinatay ang higanting galit sa kanyang puso. Bumukas ang langit at umulan ng biyaya sa buhay niya. Kasi habang may kinikimkim ka, para bang may bato kang tinatago sa iyong dibdib. Di po ba? Ang bigat huminga, ang hirap ngumiti, ang daling mainis, ang bilis mong mapagod. Pero kapag nakapagpatawad ka, kahit na alam mo, hindi nila deserve. Pero kapatid, deserve mo naman ang kapayapaan. Kapag nagpatawad ka, diyan gumagaan ang buhay mo. Parang ang lobo, bakit ito ay nakakalipad? Kasi magaan ang nasa loob. Mahirap kang iangat ng Diyos kung meron ka pa ring tinatago sa iyong loob. Amen? Bakit po ang ating Panginoon pinili itong mga apostol? Dahil ba magaling sila? Dahil ba matalino sila? Dahil ba mayaman sila? Dahil ba perpekto sila? Hindi. Kasalanan din silang mga tao. Pero gitna ng kanilang mga pagkukulang, palagi silang nakabukas sa Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ang pagbubukas sa Kanya. And how do you open yourself up to God? You pray. Yan pong isang ibig sabihin ng panalangin. Prayer is an opening of oneself to God. The more you open yourself to God, the more you will receive God's grace and blessing. Amen? Forgiveness is not saying, tama sila, ikaw mali. But rather, forgiveness is saying, tama na. Ayaw ko nang sirain, pahirapan ang aking sarili. At doon po pumapasok ang grasya. Yung dating galit mo, napapalitan ng kapayapaan. Yung dating sikip ng dibdib mo, napapalitan ng ginhawa. Yung dating napakalayo mo sa Diyos, biglang mararamdaman mo na napakalapit mo na sa Kanya. Baka ang nagiging hadlang ng iyong pagpapala, kapatid, ay yung hindi mo pagpapatawad. Baka nakikita mo, maliit ang grasya ng Diyos. Dahil baka may nakatakip, may balakid. Baka nandyan pa rin ang higanting pride mo, higanting galit mo, higanting hindi mo pagpapatawad. Remember,
that blessed people are forgiving people. Successful people know what to let go and what to hold on. Gusto mo magtagumpay, maging masaya at payapa sa iyong buhay? Umpisan mo. Patayin mo muna. Bitawan mo ang iyong higanting galit, hinanakit at hindi pagpapatawad. At humawak ka lang palagi sa kamay ng Diyos na may tiwala, pag-asa at pagmamahal. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang ebanghelyo ni Hesukristo saan man sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot
sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahala Berhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kamanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagpagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ating pong mundo, para ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan, kailangan kang pumatay ng ibang tao. Di po ba? The power in our world is dictated by how many people you have killed. If you want to be powerful in this world, you show your strength by killing other people. And yet, true power lies, true blessing lies, when you try to kill something evil inside of you. Hindi ka may aangat ng Diyos. Hindi ka niya pagpapalain ng mas marami pa kung meron pang higante ng galit at kataasan ng loob sa iyo. So kill the giant of your pride, of your anger, of your unforgiveness. And just like David, you will become kingly. God will elevate you. God will bless you more. Ang kasabihan nga, ang galit ay parang umiinom ka ng lason. Pero inaasahan mo na yung iyong kaaway ay mamatay. Kaya nga pag ikaw ay galit, bulag ka. Kapag ikaw ay galit, hindi ka matinong mag-isip. Magiging malinaw ang lahat, magiging magaan ang lahat kung magpapatawad ka. At ang iyong pagpapatawad, magbubukas sa langit para sa mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Kaya subukan niyo po, sino pa yung tao na hanggang ngayon hindi mo mapatawad? Write their names and then put them under your altar. Pagdasal niyo po araw-araw yung taong yan. Sabi pa nga ng isang tao, mas maganda, pagdasal mo na yung taong
kinagagalitan mo, yung taong ayaw mo, hingin mo sa Diyos na basbasan siya, i-bless siya. Because remember, what you give will ultimately go back to you. Kung anong binibigay mo, babalik sa'yo yan. Mas marami pa. Kaya nga, magbigay ka ng pagpapala sa iba. You bless other people, it will return to you 100-fold. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.